Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si VP Sara Tamilmil Duterte. No? Kasi mukhang ito ba yung Trojan horse o isa siya sa mga puting ahas sa loob ng Marcos administration? No, bakit natin nasabi yan? Eto mamaya mapapakinggan ninyo. At ganoon din po, no, mataas daw ang kanyang survey. Dahil, ayan, babasahin din natin yan. At yun na namang sumosoplak kay Roque, ay meron na naman pong naratiba. Ewan ko ba talaga naman mga kababayan. It's all about Sara Duterte at meron siyang kapartner. No, talagang binibuild up siya, no? Na ito, malakas ang aming BP. Kaya panalo, swak na swak sa 2028. O di wow. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay, shout out sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagbi-video replay. At ganon din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers. Ano pa ba yung isa? Super thanks. Hirap talaga ng nabi-brain part, no? Nakabakasyon pa rin ang utak natin. No? At ganon din po yung mga kasamahan natin sa ating video premiere, yung mga masipag pong punta sa chat box tulad ni Elora at sa kanyang Mr. Right and left. Talaga. Si Ai Chang, si Maritel T, si Priscilla Acepcion, si Mami B, Ate Mighty Baisa, si Maricris Hernandez, si Rebecca Lagmay, Twiller Ripled. Nawawala yung mga yun. Kasi tulog na sila eh. Alas 9 ng gabi dito po, California time, yung ating premiere. Sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali. Break time ninyo. Kay Ai Chang, yung mga taga Japan tulad ni Kaluyal Wanabet, si Miyu, sino pa ba yung mga Kaluyals natin, no, na nasa Japan? Ano po yun? Alauna ng hapon, working sila. Kaya video replay na lang. No? Si Kaluyal Alex Andrada, sino pa ba yung isang Kaluyal? Si Kaluyal Milestan. Oh, yan, nandyan sila. Si RN 2 cents, no? Mga masisipag po, no? Yung di ko na mabanggit, pasensya na. Alam nyo naman. Meron na tayong 0 after 2 sa ating edad. Ayan yan, di ba, Ate Carclea? Di Ate Carclea? Wala. Happy birthday. Birthday po ni Carclea. Pangatlong 18th birthday niya na po. Kaya ganyan. O eto po, tuloy tayo. Eto, abang patuloy kong pinakikinggan yung audio recording ni Bulaang, appointed son of God at wanted ng FBI. Meron po tayong parang napahapyawan na, really? Reaction ko nga, ha? Sa kanya galing yun? Yung impormasyon na yun na merong gagawin ganito kay Bulaang appointed son of God? Eto po, pakinggan natin lang ng maiksing-maiksi, ha? Pagbigyan nyo na ito. Pagbigyan nyo na ako ay hinebrapan noon mula ngayon. O eto po, maiksi lang ito. Tanggalin yung mga tutulin ninyo, yung mga AirPods ninyo, mga headset ninyo para mapakinggan ninyo maigi kung sino yung tinutukoy na source niya. Mga source niya. Sino yung puting ahas o nagtatraidor sa Marcos administration. Eto po. Maraming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA
Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang Kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po walang dahilan. Pinatatawag pagkatapos. Oh, narinig ninyo? Ha? Sino yung mga pangalan na binanggit niya? Ito. Diba? Yung luka-luka. At yung BP ninyong Tamil Mel. Oh, sino yang puting ahas? Si Tamil Mel ba yung puting ahas na isa dyan? O yung siya ba ang nagtatraidor sa Marcos administration? Kasi sinasabi ni Quiboloy na tatrabahuhin siya ayon daw kay Presidente Marcos at sa bansang Amerika na pinalilibutan siya ng drones, pinaliliparan sila ng drones. Gonggong ka pala Quiboloy. Nasaan ang video evidence? Day and night daw, pinapaliparan sila ng drones. Nasaan? Siyempre, no? Ako nga makakita lang ako ng eroplano diyan, binibidyo ko na Oh, di ba? It's a natural reaction, lalo na kayo, mga paranoid kayo. O bakit may drone dito? Para ebidensya. Oh, videohan ko, picturehan ko. Nasaan, Quiboloy? Halata naman nagsisinungaling ka lang. Pero, ang hindi niya kasinungalingan dito ay yung sinasabi daw ni Luka-Luka na nandyan sa dyan sa LA na sinungaling din na walang mapakitang ebidensya tulad niya at si Tamil Mel. Inimform na sa kanya, inisquill daw, inisquill. O nasaan ang ebidensya? Di ba? Oh, may advisor pala siya. Ang advisor niya ay si BP Sara Tamil Mel Duterte. Oh, kung magalit sa akin si Tamil Mel, ayan sinabi nito na in-inform mo pala si Quiboloy. Saan mo nakuha yan? Ha? Kung gano'n naman pala, bakit pa hindi yan ginawang issue ni Tamil Mel para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos that PBBM is in connivance with the US government to pursue and capture this idiot na wanted ng FBI? Pinaha-high blood ako. Kita nyo ha? Ang Chuchu, ang Judas Iscariot na nag-iikot dyan sa Marcos administration ay ito! No? Isa sa mga puting ahas. Yan siya ba? Oh, yan. Nakita nyo na. Diba, mga kababayan? So, it hurts. Talagang si PBBM, biruin nyo, walang sinasabi. Tinatrust niya pa rin si Tamil Mel. Pero itong si Tamil Mel, ang kanyata ni Judas Iscariot. Biruin mo sinabi na Maharlika at ni BP Sara Duterte. Malinaw. Ulitin nyo pa. Ha? Yan ko nang ulit-ulitin. Masakit na nga tenga ko. Namamagana nga Di ba? Minom na nga ako ng Motrin, painkiller. Wala pa rin Kasi dito, visit na kay Bolo ito. Paulit-ulit kong pinakinggan. Pero yun para lang ma-digest ko kasi yung utak ko nasa vacation mode. No? Visit. Kita nyo yan? Yung inyong BP. Pa-tweet times. Pag ganun-ganon, yung pala sa kalakinahang mata niya, mukha siyang kwago, ang daming nakukuhang impormasyon at isusumbong sa mga, ito yung gawin ninyong naratiba para pabagsakin natin para makaupo na ako. Kasi delikado ako sa 2028. Tingnan nyo, naungusan na ako ni Tulpo. Sige, siraan nyo na rin si Tulpo. Yan po ginagawa nila ngayon. Diba? Naka
1 point ba o 1% na lamang sa kanya si Tulfo sa survey? Dagawa-gawa nung mga, ewan ko, hindi ko mapagkatiwala ang survey firm. Ayun, sinisira na nila si Tulfo. Hindi nila kayang sirain si Speaker Martin. Wala naman Di ba? Namimili lang sila nitpicking. Ang nanitpick nila si Martin. O ngayon, hindi nila alam, si Tulfo slowly gaining popularity. Nakita nila sa survey, latest survey, ay, umangat na, siraan na natin. Ilalabas na yung mga baho ni Rapi Tulfo. Pero anong sabi ni Erwin, yung aking idol, yung mabuting Tulfo, wala daw sa usapan yan. At napakahirap niyan. Sabi pa nga, mag-senador daw si Sir Erwin. Hindi, sabi niya, gusto ko maging congressman lang ako. Oo nga naman, Sir Erwin, mas maganda pa nga dyan. Kasi pag napunta ka ng Senado, wala. Babatikusin ka lang kasi katamaran ng Senado. Laki-laki mga sahod, mga tamad. Kampiyan pa. Di ba? Diyan ka na lang sa Kongreso. Marami pang magagawa dyan. No? Pero, kung meron namang chance para tumakbo ng pagka-presidente, Sir Erwin, ikaw na lang sana. Di ba? At magkakaroon pa tayo ng guwaping na presidente. Aside kay PBBM. Di ba? Kung ayaw tumakbo ni Gibo, ayaw ni Nong Martin, ipus ko si Erwin. Ipus ko siya. Tapos gawin niyang BP niya si Gibo, ay okay na okay yan. Okay na okay. Ako diyan basta ganun 3 lang yan. Wag lang to. Bakit wag lang yan? Aside sa angka ni Judas Iscariot, no? Eto pa. Ano ang sabi ni Talakito Roque? Since napag-usapan natin yung survey, naungusan siya ni Rapi Tulfo at sinisiraan na nga si Rapi Tulfo, mga kababayan. Eto, ano nangyari? Yung mga latest survey, mataas siya. Siya ang number 1 palagi, di ba? Lalo na sa Publicus Asia. Alam niyo na ba yan? Ano ang sabi ni Roque? Ito na naman siya. Bumabanat na naman. Ito. Sabi ni Roque sa SMNI. First time sa SMNI nanguha ako ng news. Hindi ko na kasi mapagkatiwalaan tong SMNI. Kasi nungalingan. Pero this time, mukhang magkakatotoo Di ba? Bakit? BP Sara Duterte's silence. Di ba? Tama ako. Proverbial. Tama ako. Silence sa Tagalog, Tamilmil. Di ba, Elora Aichang? Silence is golden. Lalo na pag nanonood ka ng movie dito sa loob ng Cinemark. Mas kinakukunti lang kami, mabibilang mo nga kami sa daliri ng paa namin Solo namin, minsan yung anak kong si AJ, nanonood kami, popcorn. Maubos na nga namin yung nachos namin, di pa nagsisimula yung movie. Maya-maya biglang lalabas. Silence is golden. Turn off your mobile phones. Ganyan po si Tamilmil. Magandang i-commercial si Tamilmil dyan sa mga yung panimula ng movie. I-flash nyo yung larawan niya na nakaganon lang siya. Tapos may lagay na tape. Siguro mabibigla yung manonood. Anong kinalaman dyan ni Sara Duterte? No? Yung mga mahinang makagets, bakit naka-tape? Hindi nila makakuha. Ibig sabihin, Tamilmil, silence. Itong si Talakito Roque, ano sabi niya? BP Sara Duterte's silence help maintain high ratings. Ayun naman pala. Kailangan lang maging Tamilmil siya. Saan siya Tamilmil, mga kababayan? Sa isang issue, diyan siya Tamilmil. Alam nyo naman, West Philippine Sea. West Philippine Sea advocate tayo, atin ito. Di ba? Tahimik daw siya sa mga ganyang issue. Bakit? Ano sabi ni Roque? Former presidential spokesperson Harry Roque commented on the possible reason why Sara Duterte continues to maintain high ratings despite the propaganda thrown at her. Quote, BP Sara knows when to engage in politics and when to focus on work. Yan! Ang laking sip-sip!
Di ba? Sip-sip! Kapal na mukha talaga nito si Talakito Roque, oh. She knows how to engage in politics. So, yung politics niya, makialam siya, may sabihin siya sa gera dyan sa Europe, gera dyan sa Middle East, etc. etc. Yung kay Kibeloy, yung sa SM na, yung pala yung politics niya, and when to focus on work. Really? What work? What work is she doing? Diba? I will let Asek to answer that question. I will let Yusek to answer that question. We will give a statement in a later times. No comment. Ganun pala yung politics and when to focus on work, you know? Anak ng jowa. Alay ko. O, ito pa. Ha? Ito kasi daw, naninira daw tayo. Tulad natin, sinisiraan natin siya. O, if she's only interested in politics, what would she have done? She would have continuously opposed the policies of the president that she deemed wrong. O, hindi niya ba ginagawa yun? Di ba nga, anti-chacha yung DepEd. Anti-peace talks. Di ba? Ayaw niya ng peace talks. Ayaw niya ng, ano ba yun, yung amnesty sa mga rebelde. O, di ba, paghahalata, mga kababayan. Ayaw niya ng amnesty. Rejected niya yun. Di ba? O, ang gusto niya, bang, bang, bang. Baka naman binibeng-beng siya. Baka naman. Di ba? Di ba, Maritel? Baka naman binibeng-beng siya. Di ba, Priscilla? O, VP Sara speaks on matters that affects all Filipinos, such as peace and order. Her opposition like engaging with the terrorist MPA. Hoy, Roque. Sige, engage ka sa terrorist MPA kasi bang, bang, bang. Ano ba yung isa sa mga matter, no? Isa sa mga matters, marami pala, that affects all Filipinos. What? Kapalagay mo, hindi nagmamatter yung West Philippine Sea? Sa palagay ninyo, hindi nagmamatter yung pangbubuli ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga kasundaluhan, sa ating RORI mission, sa ating mga mangingisda? Oh, ano? Ha? Such as peace and order? Bakit ang peace and order lang ba nasa mainland natin? Hindi ba sa surrounding waters? That is based, defined in the Article 1 of our Constitution, the national territory? Oh, tanungin natin, bakit siya tamilmil pagdating sa issue ng West Philippine Sea? Nakakabigbigay siya ng statement sa founding anniversary ng mga Chekwa. Nakakapagbigay siya ng birthday greetings, anniversary greetings in Chinese. Bakit pagdating sa aggression and pangbubuli ng Chekwa sa mga kababayan nating Pilipino dyan sa West Philippine Sea, wala siyang masabi? Tapos sasabihin mo, matters that affect all the Filipinos? So, hindi pala nagmamatter yung West Philippine Sea sa inyo? Ay, anong kwentang presidente yan pagdating ng 2028? So, therefore, iisipin ko, hindi niya pakikialaman ang West Philippine Sea. Ano? Tulad siya ng ama niya. Tulad ng sinasabi mo, Roque. Gentleman's agreement. Follow the status quo. Gago ka pala eh. Diba? Eto pa. But when it comes to foreign policy, I know she has a different belief from President Marcos. But she remains silent. She's criticized for being silent on the West Philippine Sea. Why should she speak up first? Foreign policy is the... Oh, ito hindi mo rin naintindihan, Roque. Ha? Oo, foreign policy is for the President. But, you said, she's supporting the President. All cabinet members are the alter ego of the President. And Vice President is a member of the Cabinet. DepEd Secretary is a member of the Cabinet. Di ba? Tinatanong siya. Ano sasabihin niya? No comment? Hindi ka mapagbigay ng iyong, sabihin mo lang, whatever the stance of the President, we will support it. Di ba? Wala eh. O bakit? Ang Senate President nagsasalita. Ang House Speaker nagsasalita. Ang mga congressman, mga mambabatas nagsasalita. Hindi naman sila ang presidente. Hindi rin sila ang may foreign policy. But as a Filipino leader, dapat magbigay ka ng stance.
If you just said, okay, I'm supporting. Ha? Diba? Hindi. Wala eh. Tingnan nyo pang sabi niya, oh. But when it comes to foreign policy, I know she has a different belief from President Marcos. Ayun. She is not supporting the foreign policy of the President. Kaya naman pala, tanwil-mil. Diba? So therefore, nararapat lamang na i-call out na natin siya tulad ng iba. Sara resign. Kasi yan, lumabas na naman sa bunganga ni Talakitok Harry Roque. You have a different belief in terms of the foreign policy of the President. Ay, resign ka na. Buti pa yung si Lenlen, may prinsipyo. Diba? Nag-resign. O tinanggal. Hindi magawa ni Pangulong Bongbong Marcos because Pangulong Bongbong Marcos still trust her. Diba? O para mabigay niya talaga yung kanyang posisyon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Mag-resign ka na lang. Maging oposisyon ka na lang. Tatanggapin pa namin kaysa naman maging isa kang Judas Iscariot dyan sa circle ng Pangulo. Diba? Plastic eh. Hypocrite. Why should speak up first? No. We're not asking her to speak up first. Because the Senate President already did that. The House Speaker already did that. Some of the lawmakers already did that. The members of the Congress did that. Siya na nga lang ang nahuhuli. Oh, si Bato nga eh. Nagsalita eh. Oh, si Jinggoy. Diba? Hindi naman sila Vice President. Wala rin silang foreign policy, but they are voicing out their concerns because they believe on the international rule of law. Probably, your VP, Sara Tamilmil, doesn't believe in the international rule of law. Why? Baka siya ay tuta ng China. Ang China hindi naniniwala doon sa arbitral ruling. O ayan. Like father, like daughter. Sell out sa China. O, kita nyo ha? Binasa ko. Ha? Sinabi ni Roque. Ha? Quote. I know, sabi ni Roque, I know she has a different belief from President Marcos when it comes to foreign policy. Diba? Oh, sige na. Para maibigay mo na yung position mo sa West Philippine Sea, quit as DepEd. Kasi cabinet member ka pa, okay lang na BP ka, ano mo yan eh, binoto ka eh. Pero as DepEd Secretary, quit. Wala naman nangyayari. O ito nga, nagmi-message kami ni Mami Peng. O, si Mami Peng, maski na ating gabi, nakiki-message sa akin. Ay, Mami Peng, wala kang LS? Wala. Anak ko, online. Kawawa naman si Mami Peng, no? O, sabi ko, ba't di ka ganito. Ang init dito kasi, kaya ang anak ko, naka-online na lang. Oo nga, kawawa naman mga bata, walang aircon. Sabi nga ni Mami Peng, dapat, suggestion niya, yung kanya lang idea, yung mga public schools, lagyan ng solar, yung mga rooms. Tapos bilan nyo ng AC. Ang daming pera, ang daming budget ng DepEd. Number 1 budget sa mga department, among the departments. Every year yan sa GAA. O, bakit hindi maisip ni Tamilmil yan? Diba? Kawawa mga bata eh. Yung social interaction, yung face-to-face sa guro, yung question and answer portion, hindi nila hindi nila yan. Malilimatahan. O, dapat nagawa na kayo ng solusyon. Sinasabi na nga ng Pangulo, climate change tayo. Anong magandang solusyon? Solusyon, manggagaling pa kay Mami Peng. Sabi ko nga kay Mami Peng, i-email mo si PBBM. Pagawa mo yan. Tama naman siya. Palagyan nyo ng solar panel. Para at least hindi malakas ang bayad sa kuryente. Diba? Oh, renewable energy. Para at least makabalik sa face-to-face ang mga bata, mahalaga po yan. The interaction and social ability of the kids, hindi mawawala. Kailangan pa rin nila makichismis sa mga kapwa nila classmate face-to-face. Di ba? Oh. At para makapag-internet na rin si Mami Peng. Yari na si Mami Peng. Sabi ko nga, i-LS mo Mami Peng, mas magandang ikaw ang sumoplak eh. Di ba? Oh.
Tama naman. Ako agree ako dun sa idea ni Mami Peng. Di ba? Tamil Mill? Oh, anong nangyari? Wala. Hindi pwedeng pumasok sa school ang mga bata kasi sobrang init. Sa public yan, ha? Paano? Electric fan, hindi kakayanin. Tapos siksikan kayo. Mainit na nga panahon. Siksikan pa kayo. The body heat contributes to the heat. Oh. Eh di nagkaamoy na kayo. May putok-putok na kayo. Di ba? Bigyan mo ng isang aircon, isang kwarto. Lagyan mo ng solar panel para hindi malakas ang konsumo mo sa kuryente. Laki-laki ng budget nyo. Show pa, oh. Saan na pupunta budget? Oh, mga textbook late. Di ba? Late sahod mga guro. Oh, ano na? Tamil Mill. Wala naman lang ka-idea. Pabasa-basa ka pa ng libro dyan sa ibang bansa. Doon ka magbasa sa atin. Nang show pa. Oh. Ay, sorry naman po. O, nakuha niya na? Ha? She has a different belief from President Marcos in terms of foreign policy. Kaya gustong-gusto nila lang paupuin, pababain si Pangulong Bongbong Marcos, ginagamit pa rin yung drug testing, mga bugo. O, punta natin yung drug testing ni Pangulo. Ha? Yung form daw, yung form, nakita nyo na yan, yung sinasabi dito nung luka-luka dito. Ha? Gawa-gawa lang. Sino maglalagay dun sa form ng Bongbong Marcos at Bonget? Ha? Napakalausing, ano yun? Typist naman nun. Takatangang gumawa ng report. Kung si Pangulong Bongbong Marcos yung, kung senator siya, Senator Ferdinand Marcos Jr., also known, aka as Bonget. O sino nagsasabi ng Bonget? Di man naalala nyo? Ang tanging tumatawag lang ng Bonget kay Pangulong Bongbong Marcos ay mga close friends niya. Oh, halata, huling-huli. Doon pa lang, gawa-gawa ni luka-luka. Bonget. Tapos, doktor daw ng PIDEA yung ano niya, yung kanyang drug testing. Ha? Really? Eh di ba may larawan pa dyan? Nahawak-hawak nung dati niyang ES, si Attorney Vic Gunggong Rodriguez, na nagpa-drug testing pa siya. Ibig sabihin, hindi totoo yun? Ay, kung gano'n naman pala, demanda nyo ang PIDEA. Na dinoktor, sino yung nagdoktor? Ebidensya. Hindi yung puro lang ay naratiba eh. Paano ay kakagatin ng tao? Oh, meron pa ngang report dyan sa Frontline Philippines. Ha? Si Ed Lingaw, yung nagbabalita. Nakita ko po eh. Mas marami ang Marcos supporters kaysa sa mga didishet. 31% compared to what? 20%? Oh, talo pa rin kayo. Kaya nga sabi ni Mike Abin, hindi nga kayo makapagpanalo ng senador eh. Kami pa nga nagpanalo kay Robin, di ba? Mga gunggong pala kayo eh. Yayabang ninyo. Ebidensya. Yung ebidensya nyo, fraud. Fraud na, fraud pa. Dapat talaga kayong kasuhan. PIDEA, kilos-kilos. No? Wala eh. Yung sinasabing nahuli daw ganito-ganito, Bongbong Marcos, may at. Kayo lahat yun nakita nyo na. Hindi ko napakita dito. Kung gusto nyo tingnan nyo sa Twitter. Di ba? Bongbong Marcos at Bonget. Nung nakita ko. Oh, this lousy ang gumawa niyan, mga kababayan. There are so lousy and immature. Ano pa yung isa? May isa pa eh. Careless. Kaya huli kayo. Dapat talaga magkaso ang PIDEA. Kasuhan nyo PIDEA. Sinira ang pangalan ng PIDEA. Sinira talaga nila. Sinisira nila. Imbestigahan nyo pati si Attorney Vic Gunggong Rodriguez, sumisigaw ng drug test. Pinadrug test mo na nga si Pangulong Bongbong Marcos eh. So therefore, kung mali pala yon, kasangkot ka, Vic Rodriguez, sa kagaguhan ni BBM. Diba? Bakit, bilang attorney, bakit ka pumayag na gumawa ng kamalian si Bongbong Marcos? Oh, kasi may vested interest ka that time. Eh ngayon nung wala na, saka mo nilalabas? Anong credibility mo? Bakit nung simula pa lang, kung totoong matuwid kang tao, kayo dyan, nung kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw, Boljak TV, kung matuwid kayong tao, bakit during the campaign period pa lang, alam nyong maling-mali na, yung mga pinagagawa nila, why you did not come out para hindi na naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw, Glenn Chong, why you did not come out? Pinabayaan nyo pa silang manalo. You glorify them when they won. Tapos nung hindi kayo napagbigyan, no?
disgruntled kayo, you're trying to put them down, sino maniniwala sa inyo? Di ba? Anong credibility nyo? None. Because you're trying to come out clean at the first place, mga hindi naman kayo malilinis pala. Di ba? Sinong matinong tao ang maniniwala sa inyo? Ha? Yun lang pong mga nabulag at mga tanga na hindi naghahanap ng katotohanan, naniniwala na lang talaga sa kanila. Na hindi sinasaliksik. Bakit? Sa katamaran eh. Huwag nyo sabihin, I don't have a lot of time to do that. Oh, at the first place, why did you watch them? If you don't have a lot of time, why did you watch this false narrative? Diba? It's just an excuse of your what? Stupidity. Diba? Tama naman ako. Huwag niyong sabihin sa akin na, ay, totoo naman yung sinasabi ni Maharlika. O, tanungin kita, nagsaliksi ka ba? Nag-alam ka ba na yung pinapakita niyang dokumento dyan? Totoo hindi. May pinakita bang dokumento o video sa'yo na katotohanan? Wala, kasi wala naman akong oras. O, ba't mo sasabing wala kang oras? Nakapanood ka nga sa kanya. Di ba yung live niyo maabot na 1 o 2 oras? Oh, so therefore, you don't have time to research while she was doing such thing like that? Diba? Ang dali-dali nang maghanap sa computer. Oh. Tapos sasabihin niya sa akin, I don't have time to do that. Oh, it's just a lame excuse. You're a retard. Diba? Oh. Ang yabang ninyo. Basag na basag lahat eh. Unang-una, mga kababayan, these freaking idiots, no? Si Boljakera, si Attorney Glenn Chong, si Attorney Vic Rodriguez, si Roque, at yung kasamahan nila, there are just bunch of idiots. No credibility. Bakit? Tulad ng sinabi ko kanina, during the campaign, bulag sila. Kung may maling ginagawa, yung Marcos camp. Kung totoong malinis sila, malinis ang konsensya nila, ayaw nilang madaya ang sambayan ng Pilipino, ayaw nilang mamuno ang isang kriminal o drug addict sa bansa, bakit hindi sila nag-come out clean? Why not as Sara Turan for president then? Diba? Hindi. Because they believe in themselves that if PBBM will win the presidency as what he had done, no, nanalo nga, kala nila may benefit sila. Ang nangyari, after careful review, hindi kayo qualified. Yung nangyari kay Vic Rodriguez, alam nyo na yan. Di ba? Yung kay Glenn Chong, alam nyo na rin yan. They're not qualified. Maharlika, yung sinasabing chismis daw, na gusto niyang maging ambassador ng Philippines to the United States, what? She wants to give up her US citizenship? At anong niya, capacity niya maging ambassador? None. Oh, nung hindi nakuha ang mga posisyon, di ba? Saka sila sisira. Oh. Ako, wala akong pakialam sa mga yan eh. Ang mahalaga sa akin, dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, is to uplift the lives of our fellow Filipinos in the Philippines. Kasi pag nagawa niya yan, edi maling-mali itong mga gunggong ng mga idiota na ito. Di ba? Yan ang pinapangarap natin, inaasam natin, the aspiration eh. Hindi ang pinapangako. Mahirap talagang pamunuan ng bansang Pilipinas. Mahirap. No? Mahirap talaga. Unang-una, number 1, walang disiplina ang mga Pilipino sa sariling bansa. Yung sinasabing adage o idiom na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Hindi totoo yun. Kasi kung may disiplina tayo, maunlad na tayo. Sabi, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Hindi lang disiplina sa road, hindi lang disiplina sa community, sa lahat ng aspeto, pati sa gobyerno, sa pamamahala. Disiplinahin mo ang sarili mo na huwag kang magnakaw, huwag kang matukso sa laki ng perang ibibigay sa iyo. Disiplina na huwag kang manakot, ganon, huwag kang gumawa ng mali. Yan. Wala po. Wala. Kaya ito, yung mga ginagawa nitong mga
destabilizer. They will try, no? They will try. Meron na naman silang prayer rally, no? Hanggang matapos ang taong ito o bago ikatlong sona ang Pangulo. Kasi pag lumagpas ang ikatlong sona ng Pangulo, walang nangyari sa kanilang destabilization plan. Talagang walang-wala silang magawa. Hindi bumebenta ang naratibo nila sa masang Pilipino. Di ba? At wala ring mga dilaw, walang mga progressive group na kumakampi sila because these groups despise the Dutertes. Wala. Di ba? Kung nakuha nyo yung mga dilawans, anti-Marcos sana, malamang siguro nagpo-protesta na kayo dyan sa EDSA. May nag-file na ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos sa Congress. Pero wala Kayo-kayo lang. Kaya therefore, sinira nyo ang political career at capital nitong si Tamilmil at si Prime Minister ni Baal, no? Pero, sila na rin ang may kasalanan. They did not stop them. Kayo. Ngayon, meron pa dyan isa. Na dating spokesperson ni Digong. Na siya namang sumosoplax kay Harry Roque. Alam niyo na kung sino yon? Si Panelo. Ano sabi niya dyan sa politiko? Siguradong panalo sa 2028. Panelo ay Sara Duterte-Robin Padilla tandem. Remember? Nung sinabi ni Panelo na Duterte doon sa Caloocan, diyan sa may Maynila rally nila, yung prayer rally nila. Anong sabi ni Tamilmil? No comment. Ngayon, ang pinupush niya, sakali daw, hindi daw pumayag ang Pangulong Duterte ninyo na maging bise, ipupush niya si Robin para maging Duterte Padilla. Si Tamilmil at yung isang itchapwera lang, saling pusa sa Senado. Sabi niya, in an interview on Politico Live Politiscope, Panelo said he would convince Padilla to run for higher office in case the tandem he envisioned between the Vice President and her father does not materialize. Kung hindi tatakbo si former President Duterte, I will push Senator Robin to seek the Vice Presidency. Siguradong panalo yan! Ayan, di ba? He said Padilla could run for President should Vice President Duterte doesn't seek higher office for whatever reason. Padilla topped the 2022 senatorial race with over 27 million votes. Bakit niya pinupush si Padilla? Kasi, sabi doon, Padilla topped the 2022 senatorial race with over 27 million votes. Ito opinion ko dyan. Noon yun, 2022. 2028 ito na pinupush niya. Ito na nga lang, wala pang 2 taon na pagiging senador ni Robin, nakita natin ang inefficient niya. Ang kawalang kwenta niyang senador. Ang pagiging pro-China niya. Di ba? Naalala niyo yun? Yung Senate hearing ng Coast Guard together with Professor J. Batong Bakal. Kinastigo niya yung professor na yon. Palibhasa senator siya. Feeling niya nakapaglayag lang siya sa West Philippine Sea ng Malaya. Pumunta siya ng Pag-asa Island, walang gumambala sa kanyang tsekwa. Okay na siya, magaling na siya. Hindi. Di ba? Doon masisira si Robin at marami pang iba. Yung constitutional reforms niya, yung panukala niya na wala, bokya. Constitutional Amendments Committee siya, chairman. Wala rin. Hindi rin siya ang ginawang chairman ngayon ng pagdinig ng Chacha, yung RB 86. Gumawa pa ng subcommittee. O nasaan siya? Wala. Chapera. Kasi wala. Wala. Di ba? Ginago lang siya. Tapos sasabihin nyo, 27 million votes. Noon yun. Sa palagay mo, it will be the same million of votes comes 2028? No. Gusto nyo ngayon na ito. Sa October. Sa May. Sa May 2025. Sige, subukan lang natin.
Ay, singit mo dyan, Comelec. Lagay mo. Payag ka bang maging senador ulit o maging vice president si Robin? Lagay mo. Yes or no lang. Baka hindi nga makakuha ng 1 million vote yan eh. Baka puro KOJC members lang yan. Kasi nasabi ni Mike Abe, hindi makapagpanalo ng isang senador o congressman. Sa bagay, mga kababayan, sasabihin ko sana in your dreams eh. Pero, may kasabihan naman, hindi masamang mangarap. Kaya nga di ba sinasabi, in your dreams. Sa bagay, pangarap lang yan. Sige, mangarap ka, Panelo. Sa kanya yan, opinion niya. Wala na siyang ibang nakikita na mas gagaling pa kay Robin. Kasi what he is after, what he is seeing, or what he have seen, is the numbers. Di ba? Pero, that numbers will disappear based on the performance of that particular person. Di ba? Parang sa trabaho lang yan. Akala mo, qualified, hinar mo. Nung pinagawa mo na ng actual, wala pala, bokya. What you gonna do? O di ba, assessment. Di ba? Nagpipaid. Ngayon, wala eh. Fading like a flower. Si Robin. Wala. Di ba? Yung suporta niya kay Quiboloy, nag-lawyering siya kay Quiboloy na isang fugitive sa batas. Dinidiktahan niya ang komite ni Hontiveros. Lahat na lang inamin niya. Lahat ginawa ng opisina niya. Pero wala. Tapos sasabihin mo, patatakbuhin mong busy. Pag hindi tatakbong presidente si Sara, patatakbuhin mo as presidente. Wow! Anong feeling ni Robin? Siya si Ronald Reagan? Ronald Reagan is an actor before, pero magaling na presidente. Si Robin, wala. Pagtatakpan lahat yung kabalbalang ginawa nung mga kaibigan niya, mga paano niya, mga beshi-beshi niya. Baka 1 milyong advisor ang alam niya. Wala mga kababayan no? Sige, libre namang mangarap. Keep on dreaming, Panelo. Tapos gawin niyang presidente si Sara. Kayo, palagay ninyo. Wala ngang masabi sa kagaguhan ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. Tapos gagawin mong presidente. Tandaan nyo, mga kababayan. Ako, meron akong nabasang balita dyan sa Yahoo na ang China nangingialam sa eleksyon ng ibang bansa. Sa 2025, dapat maging vigilant itong ating mga DICT, National Security Council, ang COMELEC sa pakikialam ng mga banyaga sa ating eleksyon. Lalong-lalo na ang mga Chekwa. As much possible, i-campaign natin na huwag maluklok kung sakaling may ambisyon si Tamilmil na maging presidente sa 2028 because of the urging ng mga kapwa nilang mga demonyo, Kasi sabi niya, wala daw silang balak, it's in God's term. Wala kayo dyan. Mga sinungaling yan. Di ba? Kaya ako, mas maganda pang si Gibo Chitoro. Pero si Gibo kasi, nakay Duterte yan dati. Ewan ko lang ngayon. Tingnan natin sa 2028. Sana kumalas siya sa Duterte. We don't need Dutertes. Sell out yan sa China. Sell out. Sila nga nag-aaway, nagkokontrahan na eh. Lalagyan natin ng separate content yan. Di ba? Si Erwin Tulfo sana. Si Rapi, Ang Malacanang magiging extension ng Rapi Tulfo in action. Wanted sa radyo. Baka sasabihin ni Rapi, gusto mo, dalhin kita sa Malacanang. Pasensya naman Senator Rapi Tulfo, Si Erwin pwede pa. Kampanya ko pa si Erwin. Mahusay naman si Sir Erwin. Guwaping pa. Di ba? Parang kami. Talaga mga pag-idol, nagiging kamukha mo. Di ba? RN 2 cents. Di ba? Kaya ikaw dyan, Samdi, i-idol mo rin si Erwin para maging guwaping-guwaping na tayo. Di ba? Huwag si Tamilmil. Wala. Mapapanisan ka ng laway. No comment. We will just give a statement on the latter days. Diba? Imagine ninyo,
pag meron siyang impromptu na mga ganyan, media. Madam President, what can you say about this ganito? I will let Secretary to answer that. It's her department o his department. Di ba, Elora at Ai Chang? O, di ba? O, kaya si Lulu na lang ang gawin nating presidente. Lulu for president. Ay, patay. O, di ba kayo? Sa palagay ninyo mga kababayan, uubra ba yan? Duterte Robin? Or Robin etc.? Ay na, mga walang silbi. Ewan ko. Nung naisip nitong mga matatanda na ito. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.